Okay. Ayan, nirecord. Ayan. Nirecord ko na po. Thank you po, Ate Lovely. So, mga kapatid, yung tanda natin, during this time, na itong mga bayang ito ay, yung kanilang responsibility ay napakabigat. Ngayon, kung sila, yung depositary ng katotohanan na sila yung light of the world, pero dahil sa paulit-ulit ng kasalanan, wala pong choice ang Panginoon kung di sila ay, sakupin para sila po magkaroon ng contemplation. Sila po ay i-evaluate po nila yung sarili nila, bigyan sila ng aral. Parang such, alam niyo po, dumarating yung time na kung saan, paulit-ulit po natin itong sinasabi, doon sa comforting zone natin. Minsan, ay doon tayo nagkakaroon ng hayahay, yung term po na Gina, na kung saan ay mas dahil nagiging komportable tayo, na hindi tayo nagigising, kumbaga, okay na tayo doon, na walang problem, kumbaga ay hindi tayo, yung sense of responsibility natin, doon sa comfort zone natin, mga kapatid, ay parang tinitake light natin. Ganito po ang nangyari doon sa, Kingdom ng Judah. So, para po sila matuto, kailangan silang tanggalin out of their comfort zone. Kagaya po sa ating mga personal testimony, mga kapatid, truth to be told, pag dumarating yung time na kung saan nasa maayos tayo, nasa comfort yung ating buhay, mga kapatid, dumarating yung time na nag-i-slant tayo ng konti, po, mga kapatid. Pero pag dumating, nag-rise na yung problema, ayan na, life and death na. Anong pong ginagawa natin, mga kapatid? Lalo tayong lumalapit sa Panginoon. So, ganun po yung nangyari dito sa bayan ng Judah. Po. Ito po sumunod ay si Nebuchadnezzar. Ang anak, ito na po, yung anak ni Nabopolassar. Ang kanya pong totoong pangalan, mga kapatid, ay Nebuchadnezzar II. Po. O sa Tagalog po, si Nobucodonosor. Kaya po ginagamit ko yung Nebuchadnezzar. Nahirapan po ako sa Nabucodonosor. Yan po sa Tagalog, po, yung pangalan po niya. Yan. So, nakakalungkot, mga kapatid, na alam niyo po, yan, si Isaiah, si Prophet Jeremiah, si Ezekiel, mga kapatid, ito po ay paulit-ulit. Mga propeta, one of the great prophets, na isinugo ng Diyos para sila ipaalalahanan. Nung time ni Jeremiah, mga kapatid, na sumuko sila. Ang hari ng Judah sa Babylonia, ano pong ginawa ng hari na to? Si Jehoiakim, nag-rebel po siya. Po? Sabi ng Panginoon, surrender, and it will be good for them. Pero ano pong ginawa? Ito po yung paulit-ulit na mensahe ng Panginoon kay Jeremiah. Ang ginawa po nila, ayaw marinig ng hari na ito na ang kingdom ng Judah, na si Jehoiakim. Ito, malapit na po talaga silang, yung iniquity, malapit na. Po? Siya po ay nag-rebel. Po? So, anong ginawa po? Wala pong choice ng Panginoon, kundi sila ay totally surrender. Ang huling naging hari po ng kingdom ng Judah ay si Zedekiah. Babasa po natin yan sa susunod, shortly po, mga kapatid. Na ginawa siyang bihag ng hari ng Babylonia. Si Nebuchadnezzar, pinaslang po ang kanyang mga anak in front of him, ng hari ng Babylonia, na si Nebuchadnezzar, mga kapatid. Lahat ng mga men, ng great men of war, yung Baylor, yung security, yung guard, lahat po to ay pinaslang. Po? Dahil po doon sa patuloy nilang rebellion, ayaw nila magpasakop dito, sa Babylonia. Pero ang sabi ni Jeremiah, mga kapatid, na sila, it will be good for them kung sila ay tumalima, po, doon sa panawagan ng Babylonia na makiisa sa kanila. Kumbaga, peace treaty. Ginamit po, sabi po doon sa Biblia, mga kapatid, servant, my servant, Nebuchadnezzar, mga kapatid. There's a purpose, doon sa, kumbaga, doon sa
pag hindi, katulad po sa atin pong papag-aralan mga kapatid, si Cyrus, ito pong mga naging hari ng empire, ano po, sa history ng mundo. Sila po ay isinusugo ng Diyos para sila po ay ligligin. Gumising po sila. Ano po, nakakalungkot, ano pong Indian, sila po ay napasa kamay ng Babylonia. Ito po yung sinasabi ko mga kapatid, ano? Paano at saan nagsimula ang divided kingdom? Yan na po yung sinasabi ko kanina. Yung Israel at yung Judah. Ano po? Ayan, ito po yung captivity. Ano po? Kung makikita nyo yung green, ito po yung kingdom ng Judah, ano po, na napasa kamay ng Babylonia. Kung nakikita nyo po yung Israel na purple, ito po yung mga 10 tribo, ano po, na dinala ng hari ng Assyria sa Gosan, sa Nineveh, kinalat-kalat po nila ito, no? Kung makikita nyo naman po yung orange, yung orange, ito na yung ginawa ng in return doon sa para po hindi maging desolate yung Samaria, ang ginawa ng hari ng Assyria ay i-repopulate ulit yung Samaria. Pero this time, ito ay po ay mga hentil, mga walang kilala sa Diyos o yung mga uncircumcised, ano po. Ayan. So, ngayon, ito po, bago po tuluyang bumagsak ang kingdom ng Judah, meron pong 3 record sa Biblia yung pagbisita ni Nebuchadnezzar sa Judea. Unang-una pong date at 605 BC. Ano po, makikita po at mababasa po natin ito sa 2 Kings, sa 2 Hari, chapter 24, verse 1. Gusto niyo po basahin ko mga kapatid ano, para po malinaw sa atin. Ito po yung record ng unang pagbisita ni Nebuchadnezzar. Hindi po ito ano, hindi po to friendly visit. Ano po mga kapatid? Kundi ito ay magkaroon ng kasunduan o peace treaty. Ano po, doon sa hari na to na si Jehoiakim. Basahin natin to. 2 Kings chapter 24 verse 1. Basahin ko po sa Tagalog ito. Nang kaniyang mga kaarawan ay umahon si Nebuchadnezzar, mga kapatid, na hari sa Babylonia, at si Jehoiakim ay naging kaniyang alipin na 3 taon. Nang magkagayoy, bumalik siya at nang himagsik laban sa kanya. For 3 years, ito po, si Haring Jehoiakim, ng hari po ng Judah, siya po ay may kasunduan. Ano po? May kasunduan siya kay Nebuchadnezzar. Siya po ay nagpasakop, sabi dito po, ano, ng 3 taon lamang. Pero nung pagkalipas ng 3 taon, mga kapatid, siya po ay nag-rebel against the king of Babylonia na si Nebuchadnezzar. Ang ginawa po niya, paano po siya nag-rebel? Yung kanyang kasunduan sa Babylonia, tinanggal po niya to. Instead, siya po ay nag-renew ng peace treaty sa Egypt. Ito po ay nalaman ni Haring Nebuchadnezzar. Yung kanyang pag-renew ng peace treaty, hindi sa kanya, kung hindi sa hari ng Egypt. Ano po yung naging resulta nito mga kapatid? Ano? Ito po yung unang first rebellion. Ito po yung unang pagbisita, 605. So ano pong ginawa? Ginawa po ng ito po. At ang Panginoon ay nagsugo laban sa kanya. Laban po doon sa hari na si Jehoiakim. Ano po? Ng mga Kaldea, yan, ban by ban, ng mga pulutong, sabi po dito, no? Ito po yung unang pagbisita ni first warning, ano po. Pangalawang pagbisita, pag makalipas mga kapatid ang 8 taon, yan. Yung pong ating counting mga kapatid, no, kung kayo po ay nalilito, 605 BC, before Christ, ibig sabihin, 600 na taon, 605 years ang hinihintay natin pababa na lamang o yung 605 years waiting sa pagdating po ni Kristo. Kaya busy. Pababa po ano.
yung pong counting ng years ay papaunti hanggang dun sa time ng pagkapanganak ni Jesus. Iyon po ibig sabihin ng BC, before Christ. 605 before Christ. Yun po mga kapatid. Kaya po pababa po yung year ng ating pong mga pinag-aaralan nito. Yung pangalawa, makalipas po mga kapatid ang 8 taon, ito na po yung 597 BC. Pangalawang pagbisita. Ito po makikita sa 2 Kings chapter 24 verses 10 to 16. Kung ating pong babasahin ito mga kapatid, dito na po ginawa ni Nebuchadnezzar po na unti-unting sakupin, unti-unting dalhin yung mga ah, Judah, yung mga tribe ng Judah at Benjamin papunta doon sa Jerusalem. Mga kapatid, take note. Kung atin po itong bababasa dito, pinili ni Nebuchadnezzar yung mga royal, yung mga talagang magagamit niya sa kanyang kingdom, yung magagamit niya sa pamahalaan ng Babylonia. Great men, men of war, valor. Ito po yung kanyang pinili na dalhin doon as captives sa Babylonia. So, take no mga kapatid, noong 605 BC, nung kanyang unang pagbisita sa kingdom ng Judah, kailangan po niyang bumalik agad. Dahil po yung ama niya na si Nabucodonosor ay namatay, pumanaw po, sudden death. Hindi na po sinabi kung ano po yung kinamatay po ng kanyang ama. Dahil po doon sa napakasamang balitang ito, siya po ay right away, take note mga kapatid, during this time, wala pa pong sasakyan. Sabi po sa record, nag-travel po sila by foot, naglakad mga kapatid, paa. Sila po ay naglakad lamang. So si Nebuchadnezzar, hindi po siya dumaan doon sa normal route, kundi dumaan siya doon sa desert. Dumaan siya doon sa delikadong route para siya ay makarating agad doon sa siyudad ng Babylonia para ah, ma-attend yung funeral ng kanyang ama na si Nabucodonosor. Ano po? Pinagkatiwala ni Nebuchadnezzar yung sa kanyang mga katiwa-tiwalang kawal, mga kapatid, doon sa Judah, sa Jerusalem, yung unang batch ng mga captive, yung unang batch ng mga tawag ano pong Tagalog ng mga ng captive, mga Bihag, kapatid. bihag. Yun, mga bihag, ayan. So, thank you po Ate Lovely. Nung kanyang pagkaalis, mga kapatid, hindi nagtagal, according sa record, itong kanyang mga kawal na to na kanyang pinagkatiwalaan ay nagdala ng mga bihag. Hindi po na-record dito mga kapatid sa Bible, but according sa historical record nating pag-uusapan sa mga susunod sa chapter 2, chapter 3 mga kapatid, makikita natin dito na si Daniel ay isa sa mga bihag na dinala first batch, 605 BC. Ano po? Makikita po natin yan sa Daniel chapter 2. Sa second, after 8 years, mga kapatid, ibang batch yung kanyang dinala. Dito na dinala din yung mga utensils, yung mga gamit sa templo, yung mga ginintuang utensils, ginintuan na mga ginamit pa to. Ito yung ginawa ni Solomon ng mga ginto doon sa templo na dinala niya. Sabi po ito, meron dito na 10,000, may 1,000 na mga captives, merong, masabi po ito mga kapatid, pinili talaga niya yung kanyang magagamit. At 7,000 na mga captives, second batch. Ano po? At finally, ito po yung third batch mga kapatid. 586 BC, after 11 years. Hindi po ako nagkakamali sa aking counting mga kapatid. Ito po yung final na pagbisita ni Haring Nebuchadnezzar sa kingdom ng Judah para ulit mga kapatid, talagang i-destroy, sunugin. Kung ating pong babasahin dito mga kapatid, kung tayo po may time, pero wala na po tayong time, sa inyo pong, kung ano niyo po ito mga kapatid, sa inyo pong time, kung kayo po ay merong time sa inyo pong devotion, basahin niyo po itong tatlo na to.
2 Kings 25, chapter 25, 1 to 21, ito na po yung pinaka-final. Ang ginawa diyan, they besiege the city. They surround the city. Imagine mga kapatid, for, sabi diyan, for 9 years, tumagal ng 9, 10, 11, 2 years yung kanilang pagsunog doon sa syudad ng Babylonia. Ay, sorry po, ng Jerusalem. 2 taon ng kanilang tuluyan, mga kapatid, na pinabagsak ang templo, ano po, na ginawa ni Solomon. Talagang sinunog. Mababasa po natin dito sa Daniel, laid desolate. Yung pong term na desolate ay talagang uninhabited. Yung parang hindi talaga siya pwedeng tiran. So sa third batch, sa third time ng kanyang final na destruction dito sa Jerusalem at sa kingdom ng Judah, mga kapatid, ano, ang iniwan lamang ni Nebuchadnezzar ay yung mga the poorest of the land. Na sabi niya, para mag-maintain doon sa naiwang tawag ito, sa naiwang destruction para maging farming. Yun po. Dinala lamang niya yung mga kanyang tingin niya ay yung kanyang magagamit doon sa syudad ng Babylonia. Kung isipin po natin na kapatid, mas gugustuhin ko na lang pala maging mas mahirap para ako ay maiwan doon. Pero mga kapatid, kung atin pong titignan dito yung record, ano po, na kung saan, nandito pa ba ang mercy ng Panginoon? Yes. Nandyan pa rin po yung mercy ng Diyos. Ano po? Kung makita natin, kung how evil what is, mga kapatid, kung gaano kasama yung nangyari, meron, at hindi natin magagrasp yung wisdom ng Panginoon. In our own human language, in our own human perspective, kaya natin sabihin na napakasama ni Nebuchadnezzar. Ano po? Siya ay murderer, siya ay mamamatay tao, sabihin natin. Kasi talagang iyon po yung ginawa niya, no? Pinatay po niya yung mga nag-rebel against. But then, makikita natin sa ating mong patuloy na pag-aaral dito, na si Nebuchadnezzar at the end of his life, mga kapatid, ano, he acknowledged the God of heaven. Ano po? So, ganoon na lamang ka, ka, ano po, kalalim ng drama. Ano po, sabi po sa mga term sa Biblia, ano po, na kung saan ay meron doong soul na ah meron doong soul na kung saan ay na maaring, hindi maaari, alam ng Diyos, mga kapatid, ano, alam ng Diyos yung nasa puso ni Nebuchadnezzar, ano, alam ng Panginoon yung silakbo ng kanyang puso, na kung saan sa influence ng mga captives na ito, specifically si Daniel, siya po ay mababago. Taliwas ito dito sa mga kingdom ng Israel at dito sa mga natitirang tribes, dito po sa mga naging hari, previous hari na po ng Judah, na kung saan they have the knowledge of the true God. Pero patuloy silang nagre-rebellion. Ano po, hanggang sa such time na hindi na sila kayang i-rescue ng Panginoon. Inalaw ng Panginoon na sila ay yung fruit of their choices, mga kapatid, ano, yung mga consequences, at sila ay namatay, no. Makita natin dito yung record po ng mga kings ng Judah at Israel, yung kanilang record ng mga hari, mga kapatid, no, ay napakadilim. Ano po? Ayan. So ngayon, ano na pong oras sa inyo, mga kapatid? Gusto niyo po tayo ay malapit na And po tayo nakasat. magtapos. Gusto niyo po 30 minutes pa? Okay lang. Ewan ko sa mga kasama kamsa. Sa Ay, inyo po, mga Brother kapatid. Edward! Nandito na pala si Brother Edward. Good evening. Sorry po, na late. Ayan, sige po, patuloy po natin, mga kapatid, no? So, Okay lang. meron po ako narinig dati na if it takes
a village, this wicked village, to disappear for the one soul, mga kapatid, that longs salvation. Maaaring marirelate natin ito sa history po ni Nebuchadnezzar, mga kapatid, na inalaw ng Panginoon na mangyari to dahil nababasa ng Diyos yung kalalim-laliman ng puso ni Nebuchadnezzar, mga kapatid, At the influence sa pamamagitan po ng straight, unshaken, still as, hard as steel ng buhay po ni Daniel. Later on, siya po ay mako-convert ito, sa mga captives. Take note, mga kapatid, during the time ng kanilang captivity, hindi po nila napangilin ang kanila pong Sabbath. But then, it is a prophecy during the time ni Jeremiah. Alam niyo po si Jeremiah ay nabuhay, na siya po ay isa sa mga great prophets. Si Daniel, mga kapatid, ay kabataan pa lang po siya, mga kapatid. Bata pa lang po siya noon. Nung si Daniel, nung si Jeremiah the prophet po ay nagsumulat ng mga propesya patungkol sa desolation of Jerusalem. Pinag-aralan po niya nung nandun na siya sa Babylonia, yung propesya na sinulat ni Prophet Daniel patungkol dito sa desolation na mangyayari, na kailangan mangyayari dito sa Jerusalem. So, napakaganda, mga kapatid. Ngayon, kung okay lang po sa inyo, tayo po magkakaroon ng chain reading. Uumpisahan ko po sa Daniel chapter 1, kung kayo po ay may mga Bible o soft copy o hard copy. Ang gagawin po natin ganito. Babasahin ko po ang first 4 verses. Kung sino po yung ready, pwede pong pumasok right away. Ito po yung tinatawag natin na chain reading. Tuloy-tuloy. Ito lamang po ay meron tayong 21 verses. Hindi po siya mahaba. Tatalakayin natin dito kung ano na yung naging buhay po ni Daniel after na sila ay daling mga bihag doon po sa Babylonia. Natalakay po natin yung background kung bakit ito nangyari. Ngayon, nandun na po tayo. Yung setting na po natin ay nandito na sa Babylonia. Ito po ibabasahin natin. Babasahin ko na po sa 1 to 4. Babasahin ko po. Nang ikatlong taon, ang paghahari ni Joachim, na hari ng Juda, ay dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari sa Babylonia at kinubkob niya yun. Mga kapatid, itong verse 1, ito po ay conclusion, yung pong sinabi ko na 3 beses. Hindi na po dito inilathala. Hindi na inilathala dito sa Daniel. Kaya po ni-review natin yung first visit, second visit, at third visit. Ito na po yung summary noon. Nung verse 1. At ibinigay ng Panginoon sa kaniyang kamay si Joachim na hari sa Juda. 10 ng bahagi ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos at ang mga yaoy dinala niya sa lupain ng Sinar. Yung lupain po ng Sinar na sinatawag ito ay yung the land, kalupaan doon sa Babylonia. Ito po ibig sabihin noon. Sa bahay ng kaniyang Diyos. At ipinasok niya ang mga kasangkapan sa silid ng kayamanan ng dakilang Diyos. So, ginawa po ni Nebuchadnezzar, yung mga utensils, ito po yung mga gold utensils, na ginagamit dito sa priestly Levitical services ay dinala ni Nebuchadnezzar at kanya po itong inilagay doon sa templo ng kaniyang Diyos. Pag-aaralan po natin sa mga susunod kung sinong Diyos na ito. At ang hari ay nagsalita kay Aspenas, na puno ng kaniyang mga bating, na siya'y magdala ng ilan sa mga anak ni Israel sa makatuwid bagay sa lahing hari at sa mga mahal na tao, mga binatang walang kapintasan, kundi may mabubuting bikas at matatalino sa lahat ng karunungan at bihasa sa kaalaman at nakakaunawa ng dunong at may ganiyang kakayahan na makatayo sa palasyo ng hari.
at kaniyang tuturuan sila ng turo at wika ng mga Kaldeyo. Sino po mga kapatid ang ready? 5 to 8, Kabsat. Opo, 5 to 8 po. 4 verses. At ipinagtakda ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom at sila ay kakandilihin na 3 taon. Upang sa wakas niyo, mga katayo sila sa harap ng hari. 6. Na sa mga ito nga, sa mga anak ni Juda, si Daniel, si Ananias, si Misael at si Azarias. 7. At pinanganlan sila ng pangulo ng mga bating. Kay Daniel ang ipinangalan ay Belshazzar, at kay Ananias ay Shadrach, at kay Mishael ay Meshach, at kay Azarias ay Abednego. 8. Ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya'y hindi magpapamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Next. Okay. Ako. Opo, 9 to 12 po. Sige. Okay. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng Pangulo ng mga bating. At sinabi ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari na nagtakda ng inyong pagkain at ng inyong inumin, sapagkat bakit niya makikita na ang inyong mga mukha ay maputla kaysa mga binata na iyong mga kasing gulang. Isa sa panganib nga ninyo ang aking ulo sa hari. Nang magkagayoy, sinabi ni Daniel sa katiwala na inihalal ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael at kay Azarias. Ipinamamanhik ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod ng 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. Okay. Kung hindi po available po si Brother Joliver at si Brother Sige po, ako Ayan lang po. po. O sige po, ayan. Thank you po. 13, 14, 15, Okay, 16. sa verse 13, Opo. kung magkagayoy, masdan mo ang aming mga mukha sa harap mo. At ang mukha ng mga binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. Ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod. 14, sa gayoy dinig niya sila sa bagay na ito at sinubok niya sila sa 10 araw. 15, at sa katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha at sila'y lalong mataba sa laman kaya sa lahat ng binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. 16, sa gayoy inalis ng katiwala ang kanilang pagkain at ang alak na kanilang iniinom at binigyan sila ng mga gulay. Wow. 17 to 21. Sino po yung willing po magbasa? Yan. Pwede kay Brother Joliver o hindi? Ay, wala pala siyang Bible. O sige, ako nakabsat. Opo. Tapusin niyo na po hanggang 21. Pinamigay pala yung Bible. Okay. Tungkol nga sa 4 na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. At si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat na pangitain at mga panaginip. 18. At sa katapusan ng mga araw na itinakda ng hari sa paghaharap sa kanila,
ipinasok nga sila ng pangulo ng mga bating sa harap ni Nebuchadnezzar. At ang hari ay nakipagsalitaan sa kanila. At sa kanilang lahat ay walang nasumpungang gaya ni Daniel, ni Ananias, ni Mishael, at si Azarias. Kaya't sila'y nanganatili sa harap ng hari. 20. At sa bawat bagay na karunungan at unawa na inusisa ng hari sa kanila, nasumpungan niya silang makasampung mainam kay sa lahat ng mahiko at mga enkantador na nangasa kanyang buong kaharian. 21. At si Daniel ay namalagi hanggang sa unang taon ng Haring Ciro. Yan. Thank you po mga kapatid. Ciro, Thank you po hi. ate. Si Ciro po ay si Cyrus. Mhm. Yan. Ngayon, base po dito sa ating pong binasa mga kapatid. Ito po ang mga katanungan. Ano po? I-pass forward ko na po itong tanong. Nako, nawala po ang katanungan dito. Yan. Naku, nawala po ang katanungan dito ah. Nawala yung tanong. Oh, hindi na save. But anyway, ito po yung tanong mga kapatid. Dito po, base po dito sa ating nabasa, ano po, hindi po na save yung tanong. Sapat ba ang vegetarian diet, sabi po, ang gulay, pagkain na gulay na ni-request po ni Daniel? At itinuturo ba dito, base po doon sa ni-request ni Daniel, ang vegetarianism? Ano po? Sa inyo pong palagay, mga kapatid, bago po natin sagutin, ano po yung inyong kuro-kuro dito sa ating pong nabasa? Bago po natin itong sagutin. Ano po? Ano ulit yung tanong, Pagsat? Ito po. Sapat ba? Ito po sabi, sapat ba? Ito po yung mga comment po at Atilabre, no? Sapat ba itong gulay na sabi po mayroong ganito oh, na kung saan ay yung ni-request po ni Daniel, ano po? Ito ba ay sapat doon sa kanilang kalusugan? Dahil yun po yung sinabi po dito ano. At itinuturo ba dito po sa Daniel yung vegetarianism? Bate po dito sa ating nabasa. Wala naman. Wala namang Wala po. sinabing Opo. Yan. vegetarian. Dahil review na lamang po itong mga kapatid, ano, ang tama pong kasagutan, based po dito sa mga Bible commentators, tama po yung sinabi po natin, Gina, wala pong tinuturo dito ang vegetarianism. Pero kung narinig nyo, napaka-common po, lalo na po sa ating mga Adventist, ano, itong vegetarianism, itong okto na kung saan ay itinuturo dito po sa Biblia, dito po specifically, dito po kay Daniel. Mga kapatid, kung ating pong pag-aaralan ang Leviticus services dun po sa templo, alam niyo po itong mga, especially sa burnt offering, especially sa sin offering, especially dito sa peace offering mga kapatid, na kailangan patayin ang animal na i-offer at symbolically ipapatong yung kasalanan doon, yung kamay na sumisimbolo doon sa kanilang kasalanan, part of the meat mga kapatid ay kanilang kainin. So, hindi po tinuturo ng Daniel yung tawag ito yung meron pong Vegetarian. right term pero nakalimutan ko. Hindi po siya itinuturo sa atin yung vegetarianism. Ang tinuturo dito dahil ilagay po natin yung ating katayuan kay Daniel na tayo po ay pinalaki sa napaka maayos na pamilya, relihiyosong pamilya na bawal itong kainin. Again, sa Exodus, sa Leviticus chapter 11, ano po, nandito po yung record ng mga bawal, clean and unclean foods. Dahil makikita pa lang natin dito, mga kapatid, yung pangalan pa lang ng meaning ng Daniel, God is my judge, alam na natin, masasalamin na natin na si Daniel ay lumaki sa pamilyang reliyoso. Siya ay napalaki ng maayos.
Kung ating Mhm. ika-count, for 622 BC minus 605 BC, si Daniel po ay 17 years old nung siya po ay dinalang bihag sa Babylonia. Teenager, mga kapatid. Ano. Ito yung, alam niyo po, ito yung age na kung saan yung discovery of the world. Ano po, ito yung napaka-fragile po ito na stage, adolescence, mga kapatid. Kung ating mong pag-aaralan sa psychology, ito na yung masama o mabuti. Dito na yung discovery, especially po sa mga kabataan. But then Daniel choose to live godly. Thanks to his parents, mga kapatid. No? Ganun siya pinalaki. Ngayon, dahil siya ay napakalinaw, mga kapatid, no, sa Biblia, sabi po sa Deuteronomy 6, ang instructed po sa kanila, ang instruction ng Panginoon sa kanila, when you sit, when you walk by the way, when you sit down, and when you lie down, teach your children the way of the Lord. Ano po? At ito po, ano po, ay makikita natin po kay Daniel. Dahil aware itong magkakaibigan na ito na yung mga, ano po, mga pagkain na hindi dapat kainin. Base doon sa turo sa Leviticus, alam nila, ano po mga kapatid, ano. So, dahil, again, nandun na tayo sa ano, no, inimbitahan tayo dito mga kapatid dito. Kasama natin si Daniel. Isipin natin na tayo si Daniel, o tayo inimbitahan doon. Nakita natin dito yung mga pagkain na hindi pasok dito sa Leviticus 11. Kahit may salad doon, pero meron namang bacon. Ano pong na-request natin, mga kapatid, ano? Na kahit hindi tayo vegetarian, mga kapatid, ano, siyempre, atin pong, kahit hindi tayo sabihin natin na iba yung diet natin, but then ito lang yung option na pwedeng kainin, makainin natin yung safe na food based doon sa principle na tinuturo po sa Leviticus chapter 11. Ano po, napakalinaw. So, based po sa commentators, sa Bible commentators, na ang pinili ni Daniel at yung kanyang mga kaibigan ay mga diet na tinatawag na zero-win, Hebrew language, zero-win. Ibig sabihin, ito yung most eating zone dahil kapag pure, ibig sabihin mga kapatid ng most eating zone is majority ng kanyang diet ay naha-harvest. But hindi ibig sabihin na siya ay vegan. Ano po? Less meat, less egg, sabihin natin less, ito po yung dairy, meron po iba't ibang klase ng vegetarianism, meron pong octo, lacto-ovo, meron pang isa, may vegan, lacto-ovo, meron pang isa, yung pong yung pescatarian, ayun po ate Lina, pescatarian yung fish. Nag-pescatarian po ako dati at nag-vegan din po ako dati. According to the World Health Organization, mga kapatid, that ang diet na exclusive lamang sa sabihin natin pure vegetables and fruits lamang ay napakadelikado sa katawan natin. Meron pong tinatawag na vitamin B12, ano po? Vitamin B12 na kung saan kapag ang diet natin ay main vegetables lamang, magkakaroon po tayo ng deficiency na tinatawag na vitamin B12 deficiency. Ang vitamin B12 deficiency, ito po yung essential na vitamins na nakakatulong po sa ating metabolism, sa performance po ng ating kautakan, ng ating nerves, ng ating nervous system. Ito yung napakahalaga kung inyo pong ma-research, mga kapatid. Ito po ay makikita lamang, makukuha lamang natin ito sa pag-consume ng meat. But then, there are a meat substitute. Ano po? Ito yung tinatawag na dairy, sa egg, sa cheese. Hindi man siya actual meat, but then, makikita natin dito, makukuha natin itong nutrients na specific. Based po sa ating commentator, ito po yung pinili ni Daniel mostly. Kasi kung hindi, magkakaroon po sila ng deficiency. Ano ho? Yun po ay napakalinaw, mga kapatid. Ayan. Meron po kayong karagdagan o katanungan, mga kapatid. Again, ilagay natin yung sarili natin kay Daniel. Ano po, niimbitahan tayo sa handaan na expression na po ba yan? Pag kayo naimbitahan sa isang handaan, ako po during that time nung high school ako, lalo na dun sa Pilipinas po, na wala akong choice kundi kainin yung may pansit nga, gulay, pero may sahog, mga kapatid, So, hindi man ako vegetarian, kakainin ko yung exclusive na pagkain na walang halo.
Sabihin natin, Nako. salad lang nandoon. Wala. Kakainin ko yung salad lang. Ano po? Pero it doesn't mean na ako ay vegetarian. Ito po ay napakalinaw. Daniel chapter 1 ay hindi po ine-advertise the vegetarianism. It is the strict obedience to the principles of God. Ano po? Ito po, napakalinaw po yan. Kapatid. Pangalawa pong katanungan, ano yung mga inaral ni Daniel? Ito po, napakaganda. Ano yung kanyang mga inaral dito sa Babylonia? Ano po? State of Babylon. Ito po yung kanyang pinag-aralan na mga kapatid. Ito yung tatlong lengguwahe. Ito po nang nagdo-dominate dito po sa ginagamit ng mga Babylonian citizens ng Akkadian ay ng mga ng Akkad. Akkad, ibig sabihin ito yung mga tao, Chaldean. Ang Babylonian mga kapatid, ito sila po ay mixed race. Ano po? Merong Chaldean, natin po yung pag-uusapan. Ang tawag po talaga sa kanila ay Chaldeo, Chaldean. Ibig sabihin, sila yung mga tao na nakatira sa Babylonia. Yung language, o makikita natin to sa Genesis chapter 11 and 10, nandun po mga Akkad, ano po, sila po yan. At si Nimrod, kung inyo pong nare-recall, si Nimrod, the mighty hunter, siya po ay founder ng Babylonians. Ano po? Mighty hunter of God, si Nimrod. Siya po ay founder ng Babylonia. Ano po mga kapatid? Kalungkutan lamang at later on ito ay naging napopulate ito ng mga hari na walang alam sa Diyos. Ano po? Anyway, ito po yung mga inaral ni Daniel, Akkadian. So ito po yung national language ng ibig sabihin, i-relate po natin bilang isang Pilipino. Ano po, kahit saan po tayo nagsasalita, ako po nagsasalita po kami ng kasiguranin. Kayo po sa Pangasinan natin, Gina. Pangasinense po ba tawag doon? Pangasinansi, yes. Ayun. Meron pong Bisaya, meron tayong marami mo tayo iba't ibang dialect. But then tayo po, pag tayo nag-get together, Pangasinansi, Ilocano, ganun sa amin. Ilocano, yan, tama po. Ay, yung akin pong sa grandparents ko po sa sa nanay side, mga Ilocano, pero hindi po kami tinuruan. Hindi man tayo nagkakaunawaan sa ating po mga kanya-kanyang dialect, yung mother tongue po natin, ang tawag doon ano. But then, pag tayo po ay nagkakaunawaan sa Tagalog, dahil yan po yung ating national language. Kagaya po sa Babylonia, Akkadian po yung kanilang national language. Pangalawa, Sumerian. Ito po yung traditional religion language. Ginagamit lamang po ito specifically sa religion. Papapag-usapan po natin yan sa mga susunod na chapter na iba't ibang klase po yung yung tribal culture po ng relihiyon dito sa Babylonia. Specific na lingwahe po yung kanilang ginagamit. Ano po? Katulad po during katulad po ng mga ng Roman, ng ancient pagan Roman, ng Roman medieval to po, yung medieval church, Christian church, ginagamit po nila Latin sa kanila pong ritual. Ano po? So, dito po sa Babylonia, ang ginagamit po nila ay Sumerian. Ito po yung mga inaral ni Daniel. Pero it doesn't mean na kanya po itong gagamitin, doon sa makahalubilo siya to worship their God. Alam po natin na si Daniel, at munang first po ng record ng kanyang buhay, ay talagang isinet niya yung kanya at puso, sa pamagitan lamang, hindi natin, sabi natin pagkain lamang, but then, siya po ay nag-set ng boundary na susundin niya ang kalooban ng Panginoon base po sa ating nabasa po. Pangatlo, ang pangatlo po na kanyang inaral ay yung Aramaic. Ito po yung isa sa mga pinakamahalaga na pinaral po ni Daniel doon sa State of Babylon. Ito po yung ginagamit business. Ito po yung makikita natin dito kung ano na yung naging trabaho. Nakita po natin na si Daniel later on ng kanyang buhay sa ating pong pag-aaral na siya po ay naging government consultant. Pangalawa, sa hari. Siya yung nagkakaroon. Siya po, pinalaga sa kanya yung internal affairs inside and out of Babylon. Inaral po niya. Ito po yung ginagamit nila when it comes to politics. Itong lingwahe na ito. Dito po siya. Ngayon, dahil po ang Babylonia, makita po natin, ano yung mga contribution ng Babylon. So, ito po ang inaral. Ito po yung pinokus ng pag-aaral ni Daniel. Masasabi po sa ating pong binasa dito mga kapatid. Siya po ay pagkaunawa at karunungan sa lahat ng lengguwahe. Na kanya pong inaral.
Malaki din ang Ayan. contribution ng Babylon na kay Hindi, Daniel. tama po. Ang laki ng contribution sa kanya po. Malaki. Masasabi natin, Na-develop siya sa ano. na, sa diplomacy, di ba po siya ay naging, tawag dito sa ating mga student pag-aaral, naging consultant siya, naging ano siya. Siyempre, iba po yung lengguwahe. Yung kanilang, alam niyo po, language is our barrier, mga kapatid, ano? Hindi Yes. tayo basta-basta pupunta sa isang bansa na hindi natin inaaral yung kanilang lengguwahe. So, Tama. tama po yung ating ginaano, kahit po kayo dyan, ano, yung inaaral niyo po yung kanyang lengguwahe, naalala ko po dito na ano po ako dati, nag-IELTS. Narinig niyo po ba yung IELTS? ESL? Nag-take po ako niyan dati na nasa Pilipinas ako. Kasi gusto ko po mag-Australia dati. Nag-IELTS, IELTS yun. So, ngayon, in order, kaya piniprepare siya ng Diyos, mga kapatid, ano, at the very time, ano po, yun sa critical ng kanyang age, alam natin na itinalagan niya yung kanyang buhay sa Diyos. And na piniprepare siya ng Panginoon, ano, para tawag ito, para magkaroon ng, nakalimutan ko na po yung right term, ano po, yung kanyang, dahil ipinagkaloob sa kanya, later on, yung internal and ano po, outside and inside ano po, affairs when it comes to business, diplomacy and commerce, na ipiniprepare siya ng Panginoon na magkaroon siya ng the way of communication doon sa mga surrounding city outside the Babylonia. Ano po? So, hindi po bad. Pag sinabi nating Babylon, hindi masama. Hindi ito, mga kapatid, yung lahat negative. Hindi po yung pag-uusapan ano ang mga contribution ng Babylonian civilization. Ito po, bago pa na-miss ko po last time, ito, yung cuneiform. Ito po yung writing system ng Babylonian. Ito po ay work of art. Ito po yung actual na tinatawag na cuneiform writing system. Ito kung sa atin pong papel at lapis o ballpen, sa kanila po ay ganyan. Clay at yung stick, na kapatid, ano. So ito po ay work of art. Kung saan itong mga discovery na to, historical records ng Babylonia, ng Persia, ng mga sumusunod na mga kaharian after Babylon, dito po nagkaroon ng liwanag, specifically sa story ng Daniel, sa Book of Daniel, itong mga cuneiform writing system na inire-record yung mga events, civil events, ibig sabihin, mga monarch, mga events na patungkol sa mga hari, ito po yung kanilang writing system. Ang unang-una po, mga kapatid, iyan ay kung nakakita na kayo ng lupa na parang tawag ito, gold yung kulay, makita po natin ito sa kabundukan, Ganyan po exactly yung ginagamit nila. Una, malambot muna, mga kapatid, niluluto po muna nila yan. Ngayon, kapag malambot na ng konti, saka po nila i-perform yung mga language, iyan po, nakita nyo, language po yan, meron niyang meaning, hindi man natin alam po ano po yan, pero maraming salamat sa ating mga literacy kung paano po niya pinag-aralan. Kaya po, nabe-benefit po tayo na nagbigay ng linaw dito sa history ng Babylonia, during the time din ng Daniel. Ito po yung kanilang writing system. Ayan. Tinatawag na cuneiform. Yan po ay work of art. Kung paano na ginagawa yan, detailed. Galing, Ayan. Ang galing po. Yan. Sa ating mga susunod, itong mga cyrocylinder na bodimus sprayer, mga kapatid, sa destruction na ng Babylonia, dun po nahukay itong mga tablet na to. Ng record na kung saan yung history o yung nangyayari during that time ng Babylonian, ng sumunod ay Persian, sumunod ay yung Greece, mga kapatid. Ngayon, ano yung contribution ng Babylonian civilization? Lahat tayo nagbe-benefit dito, mga kapatid. Unang-una, ito po yung tinatawag na decimal value. Sa kanila po nanggaling ang mathematics, mga kapatid. Kung wala ang Babylonian civilization, hindi tayo magbe-benefit sa mathematics na alam natin yun. Physics, Algebra,
Marami po eh. Yung sa mga math niya, mahina po ako sa math back in school mga kapatid. No? Pinakaayaw ko talaga yung physics. Sa kanila yan Physics. nanggaling Ang hirap. physics. Mahirap po talagang pasang-awa po ako dati sa physics. Physics 2, may physics 1, may physics 2. No, mga kapatid. At hindi lamang po yan. Nakita niyo po ibig sabihin yan. Ito po yung tinatawag na decimal value. Square root, mga kapatid, ano. Yung pag po sinasabing decimal value, yung hindi na kayang to shorten, ano po, the value. For example, square root of 5. Ano po square root of 5? Square root of 2. 10. Ano po? Square root of 7. 49. Square root. Umabot po ito ng 60 decimal value na kanila pong na-discover, mga kapatid. Mhm. Napakaganda ng kanyang contribution. Lahat tayo nagbe-benefit dito. Ng ating mga mathematician, mga kapatid, no? Si Einstein, ano pa? Itong mga ating mga kinikilalang mga mathematician, ano po. At last but not the least, mga kapatid, yung tinatawag na orasan, mga kapatid. Sa kanila po yun ang galing. Dahil ah, sa kanilang pag-aaral ng heavenly bodies, accurately, mga kapatid, ano, accurately, pag sinabing accurately, dugo at pawis po yung kanilang ibinuhos dito. Dinivide po nila yung 1 hour into 60 minutes, 1 minute into 60 seconds. Lahat po yan ang galing sa kanila. Kaya po, kung titingnan natin oras ngayon, napakadali na lamang sabihin kung anong oras ngayon with minutes and seconds because of them. Iyan po ay lahat tayo ay nagbe-benefit dito po sa mga civilization po ng galing po sa Babylonia. Ano po. But then, there is a darker side. Kung merong positive, meron pong negative. Dito po nanggaling sa kanila tinatawag na, ayan, kung nakita niyo po yan po ay Mga divinization, hula yung hoop. bolang kristal. Ano po? Hmm. Enchanters, Horoscope. yan, horoscope, ayan. Yung horoscope, ano po, yung mga, ano pa, yung pagbabasa sa palad, yan. Lahat po yung nanggaling sa kanila, mga kapatid. Yung pagbabasa ng future sa bolang kristal, ano po, divinization, magic, sa kanila po nanggaling. Naniniwala sila dito sa pamamagitan ng mga enchantment na to ay sila ay nakakapag-communicate dito sa mga spirits sa taas. Ano po. It's a medium. Ano po, ito yung tinatawag natin, alam natin kung ating pag-aaralan yung istorya ng buhay ni Saul, mga kapatid. Ano. Ito yung counterfeit. Counterfeit ito ng angels. Ito yung mga tinatawag natin. Sila ay, para sa kanila, para mapanatili yung kanilang relasyon dito sa kanilang mga kapatid. They worship the object, not the creator. Creatures yung kanilang wino-worship. Ano po? Based doon sa kanilang paniniwala na yung kanilang dahil po sa mapapag-aralan natin kung gaano yumaman, ano po, gininto ang taglay na ang Babylonia na para ma-maintain itong kayamanan na ito, kailangan nila sabi na to make the gods happy, to make the spirit happy. And that's why ginagawa nila yung divinization, magic, enchantment, astrology. So yung sinasabi natin, astrology. Yung pagbabasa, yan, naging victim na po ba kayo ito? Yes or no? Yung Ano horoscope, ito? yung Aries. Ito po yung ano, yung Aries, yung kung ano Oo daw naman. Yan, Ako ay naging Taurus. ako daw po ay Aries yata. Naging victim po ba kayo ng mga kapatid? Ano? Ako po naging Oo. victim din ako dyan. Galing po yan sa kanila. Ito yung astrology. Now, bakit inaaral po nila ito? To make known the future of one person, of oneself. Ibig sabihin, para daw makita nila kung ano yung magiging future, yung kinalalabasan ng mga desisyon natin na maire-relate doon sa ah, galaw ng heavenly bodies, galaw ng stars, galaw ng mga bituin, mga kapatid. Iyan po yung tinatawag na astrology. Yan. Wino-worship po nila yung kalangitan. Pero ang kalangitan tawag hindi po yung gumawa ng langit, kundi yung mga star object na nakita po nila. Ano po? Creation. Mga Ano? creation, tama po. Yan yung kanilang wino-worship, mga kapatid. At ito po yung pinakamalala. Ito po yung tinatawag na mythology. Ano po? Sabing mythology, pagan mythology. Kung makikita niyo po yan, ito isa sa mga Diyos-Diyosan po nila.
Ito yung mga kathang isip na Diyos. Pag po sinasabing pagan mythology, ito po yung mga nag-create sila ng larawan ng Diyos based doon sa kanilang perspective. Dahil alam mga kapatid, meron po silang tinatawag na Diyos ng kalangitan, pero yung Diyos ng sky God, ibig sabihin yung Diyos na kung saan merong hawak na araw, na yung kanilang, yung merong mga tawag ito, yung merong araw, yung may race yung ulo. Meron silang Diyos ng Diyos ng dagat, meron po silang Diyos ng lupa, meron silang Diyos ng harvest, meron po silang Diyos ng fertility, meron po silang, yan, tipo sabing Marami pleasure, silang Diyos-Diyosan, ano. goddess, meron po silang goddess, meron po silang Diyos ng wisdom. Ito po ay tinuturo po, ito po yung darker side ng Babylonian civilization. Tanong natin, inaral ba ito ni Daniel? Hindi po mga kapatid. Based ito po sa ating binasa na siya po ay naging prominent, naging dominant siya dun sa pag-aaral ng lengguwahe. Hindi po dito. Alam po natin dahil siya po, si Daniel ay naging faithful sa Panginoon until the end ng kanyang buhay. Ano po? Ang ganda ng buhay po niya, no? At the age of, hindi nala siya sa captivity. Teenager, kabataan na kabataan. Ayan. So, dito na po mga kapatid nagtatapos yung ating Daniel chapter 1. Review. Amen. Ayan. Yung po, Tigina, merong ulit bago. Ano po? Ulit-ulitin man natin to. Marami po tayong matututunan Ulit-ulitin mga ko lang, ang kapatid. ganda. Oh. Kaya napakaganda mga kapatid. So, ayan mga Ako kapatid. marami akong natututunan talaga dito. Ako rin, Tanda, marami akong natutunan. si ate, Hindi, sino ngayon ko lang narinig. si Brother Joliver, sorry po kasi alam niyo po tayo ay tawag ito. Once a week lang po ito mga kapatid, Kaya, mag-join po kayo Sayang. lagi. Sayang po mga kapatid. Mhm. yung mga orasan nga na hindi ko alam, yung mga mathematics, hindi ko alam na sa kanila galing yan. Ngayon lang, Sa kanila po galing yan. sa Babylon. Mhm. Yung mga division, alam ko lang po ngayon, Hmm. plus lang. O, di na Yung mo mga na. magic. Mhm. Magic. Sa Sa kanila kanila pala po yan. talaga. Sa kanila. Sila po ang originator niyan. Sa kanila nang galing. Mhm. Kung ating pong babalikan yung sinabi ko kanina, noong isa sa mga hari na si King Hezekiah, yung during the time ni Prophet Isaiah, na-amazed sila, mga kapatid, dahil nakita nila yung sundial nag-backward. Kasi pinag-aaralan nila, itong mga Chaldean na to, yung langit, yung galaw ng sun, yung galaw ng araw, yung bawat every second, mga kapatid, pinag-aaralan So, na yan. siguro sila din yung kwan ng science, no? Sa kanila din po nanggaling yun. Sa kanilang galing Lahat, science. sa kanila lahat nanggaling, mga kapatid. Ang galing talaga. Na-amaze sila, mga kapatid, na-amaze sila, nakita nila, bakit nag-iba yung turn ng araw? Bumaliktad, mga kapatid, Kaya, kasi humingi si King Hezekiah ng sign. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng sign na yung buhay ko ay mag-extend ng 15 years. Ito yung sign na binigay ng Panginoon, sun. Nakita ito ng mga Babylonian, ng mga Chaldean, itong pagbabagong ito, ang ginawa nila, pumunta sila sa kingdom ng Judah para mag-inquire kung ano yung kakaibang phenomena na nangyari dun sa sun na hindi nila nasaksihan for the rest of their life. For the first time, nakita nila yung pagbabago na yon, mga kapatid. Ang ginawa niya, ito yung maling ginawa ni King Hezekiah. Pinakita niya lahat ng kayamanan ng kingdom ng Judah. Wala siyang inilihim kahit isa, mga kapatid. Pinakita niya kung gaano kayaman yung kaharian na yan. Alam mo, temptation yung ginawa Temptation, niya. mahalit ma-praise ang Panginoon doon sa phenomenon, miracle, yung pag-turn ng sundial, mga kapatid, na yung praise na punta sa kanya. Nagpunta ngayon si Isaiah sa kanya, ano yung sinabi mo sa kanila? Sabi niya, I show them everything. Wala akong nilihim kahit isa. Here, sabi, ito na yung pronounce ng Panginoon. Pagmamalaki yun. Hear the message of the Lord. Darating yung time na lahat ng kanilang makita ay dadalhin nila sa kanila. Nangyari? Kaya,
nangyari during the time Mm. Pero ni alam mo, Nebuchadnezzar. pero Mhm. anyway, yun ay, di ba, si Prophet Jeremiah ay naiprophesize na sa kanya, ano. Opo, Kaya sabi ni, pagkatapos po kaya na sabi, Isaiah, si Jeremiah po. Mhm. kaya sabi niya, sumuko kayo, di ba? Sumuko sila. Sumuko. Eh, hindi sila sumuko, kaya marami silang ano, yun, Kaya, Ate nadisgrasya Nina, sila. maganda po yung point yung sinabi niyo na yan. Bakit? Dahil na-prophecy na po yung 70 years of desolation sa kanila, mga kapatid, Na-prophesize na yun. 70 years, literal year, na magiging desolate yun kung patuloy silang magre-rebel. Anong ginawa nila? Nag-rebel talaga sila, mga kapatid. Nag-regret sila eh. Kahit merong literal na years na kung saan yung prophecy sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah, patuloy silang nag-rebel. Ngayon po nangyari. Pero namang nakalimutan ko, si Manase, Si yung anak Manasseh, ni, yeah. Yung oo, anak po ni nakalimutan ko. King Oo, Hezekiah. pala, ano pa. Oo. Kaya po sabi ko, huwag niyong kakalimutan yung pangalan na yan dahil sa kaniyang napakasamay, binuhay po niya, mga kapatid, yung pag-worship kay Baal. Worst! Nagtayo Siya siya ba ng yung temple ni nag-offer ng Baal. kanyang anak? Siya yung Ng nag-offer Pinatay Baal. ng niya, kanyang tama anak? po, pinatay po ni mga anak niya, he caused his son and daughters to walk through the fire in such abomination, mga kapatid. Kahit imagine niyo kung gaano kabuti yung kanyang ama, kung paano nagkaroon ng revival Baliktad dun sa naman. kanyang ama na si King Hezekiah, bumaliktad, mga kapatid, binuhay niya lahat yung idol worship, mga kapatid. Diyos-Diyosan. Dumating man yung sa time, kasi po, pagkatapos ni Manasseh, nagkaroon siya ng apo, si Josiah. Itong apo niya na to, nagkaroon ng revival ulit. Talagang pinatanggal niya lahat yung mga idol worship sa temple. Talagang nagkaroon po ng revival. Kaya po, maganda rin po yung pangalan na Josiah, mga kapatid, kapag po kayo nagkaanak ulit. Josiah, apo ni Manasseh, nagkaroon man po ng revival sa Kingdom of Judah, but then it's too late. The sin that Manasseh caused the revival of the Baal worship, yung abomination, idolatry, ay wala na pong remedy. Tayo po dyan. Parang yung pong sinasabi ko niya, yung iniquity ay napuno doon po during the time ni Manasseh. Ano po? Pero bago po man dumating yung mga kapatid, such provision, napakadaming provision po ng Panginoon sa kanila, prophet after prophet, para ma-turn over yung propesya ng desolation na patungkol sa kanila. Ang ginawa po nila kay Jeremiah, mga kapatid, kinulong nila sa Jeremiah. Dahil ayaw nilang marinig yung propesya according dun sa desolation ng Judah. Ayaw nilang marinig si Prophet Jeremiah. Napakaganda po, mga kapatid. Pero wag natin kakalimutan that the love of God is still there. Dinala man sila as captives, but then meron po Hindi sila. silang napakahalagang responsibility to further the message of God dito sa pagan heathenism kingdom ng Babylonia. Ito na nga po si Nebuchadnezzar. Merong deep inside sa kanyang kaluluwa na gustong makilala ang Diyos. At ito po si Nebuchadnezzar. Sabi ko nga po kanina, it takes a village. Kung village man to, napakadami, pero lahat sila masasama. At meron dito na isang kaluluwa na naghahanap ng katotohanan. Ano po? Ang sabi po, one precious soul ay isang kaluluwa na naghahanap sa Diyos ay napaka-precious. And clear the iniquity, mga kapatid. So, ganun na lamang, mga kapatid, yung pag-clear ng Panginoon sa iniquity, itong mga king na to. Pero hindi po, mga kapatid, hindi doon nagtatapos yung pagmamahal ng Panginoon. Makikita natin yan sa mga susunod po nating pag-aaral, mga kapatid. Sorry po at gabi na. Sana po lahat tayo, mga kapatid, ay na-bless. Kahit ulit-ulitin po natin itong Thank you, pag-aaral. Sister Alinica. Opo. Ma'am. Thank you, Thank you very Sister much. Lanika. Maraming natutunan. Yes. Hindi ka nalugi kahit mag-stay ka ng puyat. Opo. Hindi naman, mag-11 pa. Kahit pagod ba?
Ano lang po to, sa susunod po, sorry po kayo, yung asawa ko po kasi bumili punta po sa grocery, na-late po tayo ng 30 minutes. Ano po, sa susunod po, ano Okay yun po, lang, agahin po okay natin lang mga naman. kapatid. Once a week po, babalik po ulit tayo sa Sunday, ano po. Maaari po, 8:30 po tayo, paano ito din na, 8:30 po magsimula po tayo. Doon na po tayo sa story, the image, the golden image po, hindi sa golden image, dito po sa panaginip ni Nebuchadnezzar. Ano po, dito na po tayo, papasukin na po natin yung buhay ni Nebuchadnezzar, mga kapatid. Nakita natin siya kung gaano siya kasama, kung gaano siya ka-murder, mga kapatid. Nakikita natin unti-unti yung kanyang buhay. Doon sa influence ng pagpasok ni Daniel dito po sa Babylonia, mga kapatid. Kaya, Kanina there is no, nasambit mo yung kwan about the vegetarian. saan po? About Sa vegetarian ba kanina? vegetarianism, opo. Oo. 'Di ba nanindigan sila kung hindi sila Daniel na sila ay vegetarian. Kahit tinahalok Mhm. sila ng hindi pagkain ng vegetarian, pero naninindigan sila kasi yun ang nakasanayan nila. Mhm. Ang point ko doon, ibig sabihin tama yung maging vegetarian ka. Kasi sabi doon kapag ikaw ay vegetarian, yung malinaw yung utak mo, malinaw yung isipan mo, Yes. Mm-mm. Yes, tama po yun. Tama. malawak ang pangunawa mo Mhm. Tama. kasi ang kinakain mo ay talagang Malinis. hindi ka kumakain ng ano ba, ng meat, Mhm. 'di ba? Kaya matalino si Daniel kasi isang point lang doon na makukuha natin dahil sa vegetarian. So ngayon, yun ang pinapanindigan ngayon ng mga reform na para maging vegetarian. Dahil pag hindi ka maging vegetarian, Hindi naman never ka vegetarian yung makapasok sa karya ng inuutosan mga ni langit. Brother Joe. Ha? Hindi naman vegetarian yung sinabing yung kinain Edi nila doon. yung point ko ba, Galder, yung 'di ba ngayon may mga practice ang tulad ng mga Adventist Reform Mhm. na Oo. hindi ka karapat-dapat sa karya ng mga langit kapag hindi ka matutong mag-vegetarian. Oo, may mga Nal- may mga beliefs na gano'n Mhm. na Adventist Tama po. mga reform. So Sa minsan akin, naisip ko ba may oo. point din pala yung maging vegetarian ka? Hindi naman sa ibig sabihin na hindi ka makapasok sa karya ng mga langit. Ibig ko sabihin, Malaki ang point mayroong din. benefits ka Oo. na makukuha sa May pagka-vegetarian. benefits. Tama po, may Malaki. benefits. Oo, Malaki talaga benefits. benefits. Kung atin po pag-aaralan yung Councils of Diet kasi si Ellen G. White, mga kapatid, ay hindi siya vegetarian. Later on na lang ng kanyang buhay. Ano po? In the first place, hindi po siya vegetarian si Ellen G. White. Ano po? Kahit dito po yung mga Oo. pioneers ng Adventist. Ngayon, saan po nanggagaling itong paniniwala na to na itong vegetarianism? Specifically dito po sa ating pinag-aralan. Oo nga, yun nga. Kaya po nililinaw po, mga kapatid. Basahin ko po ulit sa inyo ito, itong verse 17. Ano po? Tungkol nga sa apat na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng karunungan. Ibig sabihin, in return, doon sa kanilang pagsunod sa principles na hindi nila i-define. Sabi ni Daniel, hindi niya i-define yung sarili niya sa bounties ng hari. Mhm. And in reward, yung in return, yung reward ng kanilang pag-strict doon sa obedience base dito sa pagsunod sa marumi at pagkain ng ng malinis at marumi dito sa Leviticus 11. Ano po yung return ng Panginoon? Alam niyo po yung obedience, mga kapatid, yung full obedience natin ay binibigay ng Panginoon ng reward, mga kapatid. Ano po yung reward based dito sa binagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan? Hindi dahil yung Vegetarian sila. karunungan at yung kalaman, hindi dahil sila ay vegetarianism, mga kapatid, kundi doon sa pag-obey sa Panginoon. Dito sa kanilang, hindi niya i-define yung kanilang sarili. Tama po, pagsunod. Sabi po ni Samuel,
obedience is better than sacrifice, mga kapatid. Mm. Pero lahat tayo mabe-benefit kung yung ating diet ay balance. Ano po? Hindi ibig Mm. sabihin ay, alam niyo po, para sa akin, dahil ako po ay pescatarian dati, yung vegan, ito po para sa akin po, meron po ditong error sa paniniwalang ito. Alam niyo po, to the point na kung saan, narinig ko din po yan eh, hindi daw tayo maliligtas kapag tayo ay hindi vegetarian. Oo, totoo yan. Yan ang narinig ko. Napakalinaw. Yun, narinig ko po yung mga kapatid, napakalinaw na tinuturo, hindi po tayo gumagawa ng sarili nating Bible, mga kapatid, no? Sinusunod natin kung ano yung sinusulat sa Leviticus. Kaya maganda pong ulitin natin to, basahin natin tong Leviticus, sa Leviticus 11, po. Inalaw ng Panginoon itong pagkain na to ng meat in His mercy also, mga kapatid, to shorten the lives of people. Kasi the more na yung buhay ng tao ay mahaba, the more na nagkakasala tayo. It's true, mga kapatid, Ngayon, kaya sabi ng Panginoon, kailangan natin sa 2 Corinthians na yung katawan natin ay templo ng Panginoon. Kailangan natin itong pangalagaan. Hindi ibig sabihin lahat ng masarap kainin natin, mga kapatid, kahit tayo, kung tayo po ay vegetarian, magbe-benefit din po tayo dito. Ano po? Meron po ako mga kilalang vegetarian dito. Sa previous work ko, hindi po ito mga Adventist. Lahat sila vegetarian, mga kapatid. Pero occasionally, makain sila ng meat, chicken meat. Ito nga po yung nasasabi ko sa inyo kanina. Once a month po yun, yung kaibigan po ng asawa ko. Kumakain siya Kasi ng kailangan din natin ng balance, tama, balanced di diet ba? po. Ito po yung tinatawag, Brother Jolliver, yung tinatawag na vitamin B12 na nabanggit ko kanina na Mhm. napakahalagang vitamin na kailangan ng katawan natin na makikita lamang ito, makukuha lamang natin sa pag-consume ng meat consumption na hindi po natin Mm. ito makukuha sa pagkain lamang Sa ng gulay. gulay. Ngayon, kung ayaw naman natin ng red meat, ito yung red meat, ito yung mga baka, kung ayaw naman natin ng mga chicken meat, ng fish, makukuha natin ito sa egg. Makukuha natin to sa Mm. cheese. Ito po yung sinasabi ko ito po yung tinatawag na lacto-ovo vegetarianism. Hindi Mm. araw-araw may egg, pero once a week may egg sila. Once a week meron silang dairy para makuha pa rin nila itong essential vitamin na kailangan po ng katawan natin. Ito po yung napakahalaga sa metabolism, napakahalaga sa brain mechanism, sa network ng brain natin, po sa nervous system, sa pangkalahatan, ito po yung napakahalaga. Ang deficiency po ng vitamin B12 ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na anemic. Yung pagbaba po ng ating dugo, mga kapatid. Yung ating hindi pagtulog. Ayaw naman po ng Panginoon, mga kapatid, na yung katawan natin ay humina. Naanan niyo po ba yung anemic, mga kapatid? Loss of iron, mga kapatid, kapag tayo ay Oo. anemic. Makukuha tamang ito sa pagkain ng meat, mga kapatid. Although, makukuha din natin ito sa pagkain ng mga green leafy vegetables, the best source ng iron ay galing po sa meat, specifically po sa baka, mga kapatid, sa mga red meat. Mhm. Bubulalo na to si Brother Julie Bura. Masarap po sa pagtulog. Yan. Hindi. Kaya po sa diet po natin, may mga little portion of everything. Merong maliit na carbohydrates, maliit na kanin, mga kapatid, maganda rin to sa atin. Tapos mostly, marami yung portion sa vegetable at yung half ng portion ng meat at may balanced diet, mga kapatid, balanced Balance diet. na. Ito po yung tinuturo po sa atin. Pero po dito sa tinuturo po natin dito sa base po dito sa Bible, ito po yung napakalinaw. Hindi binigay ng Diyos yung kalaman sa kanila dahil sila ay vegetarian. Ano po? It is because of their obedience. Ano po? Ayan, mga kapatid, hindi ko na Salamat po tayo. kayo. Ayan, Sorry po. maganda. Sige po, Father Jolliver. Maganda. Salamat tayo at after ng flood, pinagkaloob ng Panginoon ng pagkain ng meat. Ng meat. Tama. Kasi kung hindi pinagkaloob ng Panginoon na kumain ng meat sila Noah noon, ay saka maging malnourished ka.
Tama. Hindi Tama balance po diet yun. tayo. Kailangan din na, sino po sa inyo dito ang vegan? Sino po sa inyo Alam, vegetarian Ako hindi dito? naman alam, ako. alam mo yan, sinubukan ko yan mahigit. Siguro almost Matagaw 2 kami sa years. karne. Almost 2 years yan. Sinubukan ko. Naging payat na payat ako, Sister Alonica. Ngayon, okay ako nung nandito ako sa area. Nagbakasyon ako. Ay, alam niyo ang nangyari. Nung nagbakasyon ako, nag-enjoy ako sa talbos ng kamuti at okra. Sige, yun na yun. Hindi talaga naging balance. Yung 1 month pala na hindi maging balance ang pagkain mo. Kahit pagkain mo ay vegetables at walang kulang ka sa protein, wala, manghihina ka talaga. Pagbalik ko dito sa Israel, para akong nalantang gulay. Hello? Wala na yan. Hmm. Hello po. Ako Para po akong ay, kasi po, na-influensyahan po yung nanay ko dati ng reform. Ay, bata pa lang po kami. Tatay ko po ay mandaragat. Grabe talaga ang struggle. Dahil pong bawal talaga. Bawal po yung toothpaste. Bawal asin lang talaga. Bawal ang soy sauce. Sabi ko, ay, hindi ko po naunawaan nun. Ngayon ko lamang po nare-realize na hindi ito supported ng Bible. Okay, ganun. Dumating po yung time na napaka-extreme ng diet na to. Ayaw naman po ng Panginoon na tayo ay iano natin yung sarili natin, ilimit natin doon sa bounties ng Panginoon. Pero mahalaga na mag-stay tayo dito sa principles na tinuturo ng mga pagkain na malinis. Ano po? Oo, malinis. Totoo. Na mag-stay tayo dito na huwag tayo kakain ng alam na natin masama ito, specifically ang pork. Karumal-dumal. Anong karumal-dumal? Hindi. Karumal-dumal. Yun pala. Thank you po mga kapatid sa inyo Thank pong you Ayan, po. at pati yung bata ay naghihintay na siguro sa nanay niya. Di po, tinawag ko po dito para pumunta dito. Maraming salamat po mga kapatid. At Maraming salamat next din. po ulit, sa Genia chapter 2 po tayo. Ayan, sa next. Mag-start po tayo ng on time. Ano po? Sorry po, di po tayo on time ngayon. Okay lang. Okay lang. Ganun pa. Ako nakatulog na nga ako kanina eh. Kaso lang. Close mo na yung Naka-headset ako record. kaya Di po, naririnig ko naka-record pa yung pala ito.